Kasi nga kung maaalala nyo, simula ng nakaraan ay nakaseries po itong ating pinag-uusapan. Kaya, alam nyo yun, ayaw natin na ma-miss natin kung ano yung gustong sabihin ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayong gabing ito, ready ka na ba? Ngayon, tanungin mo naman yung sarili mo, ready na ba ako? Kasi ewan ko kung nakita nyo yung posting natin, kasi yung topic natin ngayong gabing ito in the Approach series is called The Poison Underground. The Poison Underground. Sa mga nakakaalam kung ano yung lason na nasa ilalim ng lupa na yan, yan yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. And sabi ko sa inyo, simula nung nakaraan, we are unchained. Amen? Sino dito yung mga na-unchained? And then, hindi pa doon natapos lahat. God led us into these topics na gusto ng Diyos na ma-uproot lahat ng mga bagay na nasa kailaliman ng ating mga puso, which are, alam niyo, yung mga nagpapahirap sa atin, oppressing us, mga bagay na hindi natin maisuko-suko for a very long time. But I believe that this year, sa ating lahat na naandito, and for those who are listening to this online, this is the year of uprooting. Amen? Kaya sige, kung ready na kayo, buksan niyo yung mga Bible. Sino may mga Bible? Na physical. Amen? Yung physical Bible. May Bible pero ayaw gamitin. Si Kuya Franz Badaya, may Bible. Oh. Makitang tao lang daw may Bible. Dati sa amin, ang Bible namin paliitan. Dapat yung Bible mo kayang magkasya sa bulsa mo. Wala pang Bible app nun. Kaya lahat kami may dalang Bible. Ngayon, ang uso ngayon sa Bible, palakihan na ng Bible. Dapat yung Bible mo, pag pumunta ka ng church, mas malaki doon sa Bible ng pastor. Yun ang, yun ang uso ngayon. Kaya dito mapapansin nyo, ang lalaki ng mga Bible nila. Sa amin dati talagang ano nyo yun, Old Testament and New Testament na yun. Kasya yun sa bulsa. Ewan ko kung paano nababasa pa yun pag mga bata-bata pa, nababasa pa yun. Pero pag binigay mo yun sa malalabo na yung mata, hindi na maaninag yun. So kung meron na, ready na yung mga Bible ninyo, buksan natin sa Hebrews chapter 12, verse 15. Hebrews chapter 12, verse 15. And for the sake na pare-pareho tayo ng binabasa, I will be reading in English Standard Version. So kung kayang mag-switch ng inyong app or ang Bible niyo mismo ngayon ay ESV, Hebrews chapter 12, verse 15. Basahin po natin. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. So ito po yung katotohanan ngayong gabing ito na gusto ko na dikdikin natin. Okay, kaya medyo mabigat itong topics natin sa Encounter Night. Ewan ko ba't nililid tayo dito ng Lord. Parang nung nakaraan pa tayo durugan. Amen? Kung maalala niyo yung mga, kung hindi niyo naalala, balikan na lang natin, naka-record naman. Bitterness corrupts and defiles. Ito yung sinasabi ng verse na ito. At gusto ng Diyos na ngayong gabing ito makaranas ka ng klase ng healing, alam mo yun, na hindi lang on a surface level, kung hindi yung mga nakabaon sa kailaliman ng puso mo ay maibigay mo ngayon sa Diyos para mapagalingin ng Diyos at makalaya ka sa mga bagay na yun. Pwede ba yun? At dahil yun yung gusto ng Diyos na gawin natin ngayong gabing ito. And bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Jesus. Aming Ama, maraming salamat o Diyos sa gabing ito pagkat dinala mo na naman kami sa lugar na ito. Panginoon, gaano man kabigat itong mga salita na tatanggapin namin ngayong gabing ito, Panginoon, tinatanggap po namin lahat ng ito. At binubuksan po namin ang aming mga puso sa iyong harapan. Mga bagay na nakabaon sa aming mga puso, sa kailaliman ng aming kaluluwa o Diyos. Dalangin namin ngayong gabing ito ay mahukay ito, Panginoon. At matukoy namin kung ano mga bagay na kailangan naming ibigay sa iyo ngayong gabing ito, Panginoon. O Diyos, gamitin mo ang aking buhay ngayong gabing ito, Panginoon. Na bawat salita na manggaling sa aking mga bibig ay mga salita na nanggagaling sa iyo, o banal na Espiritu. Maraming salamat pagkat ikaw ay mabuti at tapat at ikaw ay walang hanggan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Palakpakan muna natin ng Lord. Kung mapapansin niyo sa topic natin, it is called the Poison Underground. And napasok na rin tayo doon sa series natin called Uproot. Alam natin na ang roots ay nakabaon din sa ilalim ng lupa. They grow underground
sa lugar kung saan walang nakakakita. Amen? Walang nakakita niyan. But eventually, alam nyo, katulad ng mga malalaking puno, na katulad ng mga mangga, kapag kaya na, alam mo yun, sinemento mo yung paligid niyan, at tinira mo yung puno ng mangga, eventually, yung ugat niyan, lalabas pa din yan kahit gaano katigas yung bato, madudurog yan at lalabas yung ugat na yan. Eventually, it will cause damage and break through the concrete surface. At katulad niyan, katulad ng binasa natin kanina, bitterness, yung kasalanan, yung mga unconfessed na mga basura sa loob ng puso mo, it works the same way. Kahit ilang beses mo yan tabunan at ibaon sa kailaliman ng puso mo na walang nakakakita, at sasabihin mo, wala naman nakakakita eh. Okay lang. Di ba? Okay lang, sa amin na lang to ng Lord. Ano mo yun, tumatayo ka every Sunday, pupunta ka sa church every Sunday, maaaring meron dito sa inyo, part na ng worship team, at tumutugtog ka, sumasayaw ka sa Lord, umaawit ka. But then there are these things na nakabaon sa kailaliman ng iyong puso, but sooner or later, it will spread. It will go to the ground and it will defile. Hindi lamang ikaw at ang buhay mo, kung hindi yung buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Gusto kong maintindihan ninyo ngayong gabing ito na yung mga bagay na binabaon mo sa loob ng puso mo, hindi lang ikaw yung maapektuhan nito in the long run. Okay? Amen? Yung mga tao na pinakamalapit sa iyo, relationship-wise, o kasama mo sa team sa church, o kasama mo sa church, yung mga tao na pinaka-close sa'yo, sila yung unang maaapektuhan pag itong mga bagay na to na ibinaon mo, lumabas. Okay? And the good news is, God's grace is strong enough, sobrang lakas ng grace ng Lord, enough ito para hukayin yung mga bagay na yan at tanggalin sa buhay mo bago pa nito masira yung buhay mo at yung buhay ng mga nakapaligid sa'yo. Okay? Ito yung panghahawakan natin ngayong gabing ito, bago natin ito pagpatuloy, at bago ko kayo tanungin ngayong gabing ito, meron akong isang tanong na huwag nyo nang sasagutin ng malakas. Kayo na lang ang sumagot nito kung nasaan kayo. Sagutin nyo ito sa inyong mga sarili. Gusto ko na maging logical tayo ngayong gabing ito at isipin nating mabuti itong mga bagay na ito. Meron bang mga bagay sa buhay mo na pilit mong itinatago na walang ibang nakakaalam? Kung ano man yung bagay na yun, isipin mo yung lahat ngayong gabing ito, huwag mo nang sabihin sa katabi mo. Okay? Hukayin mo ngayon, unti-unti. Ano yung mga bagay na alam mo yung tumatayo ka sa church pero hindi alam ng mga hinahawakan mo, hindi alam nung katabi mo ngayon, hindi alam ng best friend mo, hindi alam ng mga tao, mga bagay na sumira sa'yo at feeling mo ngayon, pilit pa rin siyang sumisira at every time na maaalala mo siya o babalik siya, naaalala mo, sinisira nito, nararamdaman mo na nasisira ka unti-unti. There are those things at gusto kong itlagay mo lang yan sa isip mo on the surface of your heart kasi gusto ng Diyos na makalaya ka dyan ngayong gabing ito. Let us be honest, okay? Maging honest kayo ngayong gabing ito sa inyong mga sarili. Okay? Kasi ito yung katotohanan sa atin lalo sa ating mga uso ngayon ng social media. Sino dito yung walang social media? Lahat kayo meron, di ba? O sino dito yung walang DP sa social media? Uso yan sa generation nyo Minsan nga, hindi ko na makilala kung sino yung kausap ko. Pagbukas ko ng messenger, magkakamukha kayong lahat kasi kulay gray lang yung mga itsura nyo. Ewan ko, bakit nauso yung trip na yan. Mamaya, magpicturean nga kayo isa-isa para may DP na kayo. Doon sa puting pader, mas edit na lang natin. Magugulat yung mga kasama nyo pare-pareho kayo na naka-white background. Di ba? Iba naman. Maiba naman. Ito yung katotohanan, lalo sa panahon ngayon in the social media age. Gusto natin palagi na nakikita ng mga tao yung mga highlights sa buhay natin. Amen? Tama? Ito yung katotohanan. Pero yung mga lowest points ng buhay natin, ipinost mo ba yung lowest point ng buhay mo? Sino dito yung nakaranas na alam mo yun, meron siyang ginawang kasalanan, tapos ipinost niya sa Facebook? Meron sa inyo malakas ang loob? Na yung kasalanan na walang ibang nakakaalam. Ipopost mo sa Facebook, ipapublic mo, itatag mo lahat ng friends mo. May nakagawa na ba nun? Kasi normally, hindi ba? Normally, ang pinopost natin kapag alam mo yun, nanalo tayo sa isang bagay, sa school, merong contest, nanalo tayo, o kaya nanalo tayo, gumraduate tayo,
o merong magagandang nangyayari. Ito yung mga pinopost natin, yung mga magagandang bagay. Gusto natin, kaya nga meron tayong highlights, hindi ba? Sa IG, di ba? Sa Facebook ninyo, meron kayong nakalagay doon, may mga highlights. Ito yung, meron pa ako nakikita sa inyo, lahat ng academic achievement niya, meron yung isang may isang highlight yon. Pag binuksan mo yung Facebook niya, alam mo na first honor siya nung grade 1, first honor siya nung, alam mo, kasi pwede mong balikan. Pag in-stalk mo yung mga kaibigan nyo, pwede mong balikan. Pero nakakita na ba kayo ng tao na merong highlights lahat ng kasalanan niya? Lalong-lalo na yung mga bagay, yung mga kasalanan na walang nakakaalam, naka-highlight sa Facebook mo, ito yung ginawa ko ng ganito, ito yung ganitong araw, ganito yung ginawa ko, nahulog na naman ako ganitong araw. Walang gumagawa nun, tama? Kasi logical lang din, sa atin mga tao, kung meron kang konting kahihiyan sa sarili mo, hindi mo talaga yun gagawin. Pero meron tayong titingnan ngayon na story in the Bible, nakabaliktaran yung ginawa niya. At alam mo kung nabubuhay siya sa panahon na to, yung sinasabi ko na medyo wild yung sinasabi ko na ipopost niya yung kasalanan niya. Itong tao na to, literal, yun yung gagawin niya. Gusto niyo ipakita ko sa inyo? Ito ngayong gabing ito. Papasok tayo ngayon, gabing ito, sa story ni King David. Naisip niyo na ba, once in your lives, kung sino nagsulat nung laban ni King David at ni Goliath? Sino nagsulat? Saan nakasulat yung bagay na yon? Sige, sa mga leaders natin. Sa Samuel, tama. Samuel daw ang pronounce niya. Kaya tawag niya Samuel. Ang nagsulat ng victory ni King David ay ibang tao. Pero meron ding sinulat sa Bible si King David, which is Psalms. Tama? Nagsulat siya sa Psalms, pero kung papansin mo, hindi mo doon mababasa yung laban ni King David at ni Goliath. Nung siya na yung nagsulat, hindi niya sinulat yon. Ibang tao pa yung nagsulat para sa kanya. Pero meron siya mga bagay na sinulat dyan. Na katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, kung nabubuhay si King David, sa panahon natin ngayon, meron siyang Facebook, meron siyang social media, ipopost niya yung kasalanan na nagawa niya. Dahil yun yung ginawa niya para sa atin. Isinulat niya sa Psalm, yung kasalanan na nagawa niya, yung pighati na nasa puso niya, dahil doon sa kasalanan na nagawa niya. Okay? King David didn't bother writing, alam mo yun, gagawa siya ng caption, how I killed Goliath, tapos may selfie na gano'n. Di ba? How I killed. Hindi niya ginawa yun eh. How I killed Goliath. Hindi niya sinulat yung pinakamalaking achievement ng buhay niya o nung naging hari siya. O nung pinatay nila yung 4 na kapatid ni Goliath, yung ibang mga giants pa. Alam niyo kung bakit 5 yung dala ni King David na bato? Hindi naman yun para pag sumala siya, may isa pa siyang bato. Hindi, kasi 5 yung magkakapatid na yun eh. Na 9 foot at sabi ng mga Bible scholars, pinakamaliit pa daw si Goliath. Kung babasahin mo yung kasunod nung Samuel na yon, yung journey nila ng paghanap doon sa mga giants na yon, pinatay nila yon at ng kanyang mga generals. So si King David, hindi niya pinost yun. Hindi niya sinulat yun. Ibang tao yung nagsulat doon para sa kanya. And what he did write down, nung nagkaroon na siya ng chance na magsulat, alam niyo kung ano sinulat niya? Yung confession niya, yung mga luha niya, yung shame na meron siya, at yung panalangin niya para sa mercy ng Diyos dahil nagkasala siya. And those words became a worship song para sa bayan ng Israel. Tingnan niyo kung gaano natin dito ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. And why do you think that is? Anong connection ito sa topic natin ngayon, which is poison underground? Because that is exactly how poison works. Ang lason ay nag-grow sa kadiliman. Okay? Sa mga marunong dito gumawa ng lason, wala naman na siguro mga alchemist dito sa panahon natin ngayon. Okay? Pero sa mga gumagawa ng lason, in earlier times, it grows in the dark. It grows when we bury our sin. Kapag binaon mo yung iyong kasalanan, dito yan lalaki at lalago. When we cover our shame, when we let pain fester sa ating mga laman, at ang makikita natin ngayong gabing ito, the only way para i-uproot yung mga bagay na yan ay katulad ng ginawa ni King David by bringing these things into the light. I will say that again dahil gusto kong matandaan nyo ito ngayong gabing ito. There is only one way para i-uproot lahat ng mga bagay na nakatago sa kalooban mo. Yun ay ang dalhin yon sa ilaw. At ipakita yon at isuko yon sa harap ng Panginoong Hesus. So for the sake of
Sa mga nagno-notes natin, pasok tayo sa ating points. Number 1, victory. What others remembered. Puntahin po natin ulit mamaya. Balikan natin ngayon muna sa Ephesians chapter 5 verse 11. Babasahin ko na lang, i-note nyo na lang, Ephesians 5:11. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. So i-break down natin ito. Ang sabi in Ephesians, i-expose daw natin yung mga kasalanan na nagawa natin, which is what King David did. At papasok tayo sa ating points. Number 1, na victory nung natalo ni King David si Goliath. Okay, he was very young. Kaya nga paborito ito ng mga Sunday school teachers. Hindi ito yung mga nagtuturo sa bata. Taas ang kamay. Amen? Yan, mga nagtuturo sa bata. Gasgas to sa mga bata, tama. Sino dito yung nakapag-skit na nito? Wala pa? Nakapag-skit. Merong isang Goliath, tapos wala pa na gano'n, nakakahas na mag-skit. So, when David killed Goliath, ito yung pinakamalaking flex ng buhay niya. Tama? Kaya nga hanggang ngayon, for a span of thousands of years, hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ito ng mga bata. Kahit tayo, dito ngayon sa Encounter Night, pinag-aaralan natin pa rin ito. Because it was the biggest flex of his life. Siya nung panahon na yun, teenager pa lang si King David, and with a slingshot, he took down a trained warrior. Si Goliath ay isang warrior na ito lang yung ginagawa niya. Ito yung, dito siya nabuhay. Magaling ito makipaglaban. And everyone else was afraid of that giant, Goliath. Lahat ng mga tao, even tingin ko kahit yung mga kakampi niya hindi makangahas na alam makipagsuntukan kay Goliath. Nakaranas ka na makipagsuntukan tapos yung kalaban mo malaki. Sino yung mga palaway dito? Si Dave. Si Dave. Gano'ng kalaki pinakamalaki mo na kalaban? Konti lang, mga 5'11". Mga kalaki sila na Gio, no? Ayan, mga ganyan. Pero kung lalabanan mo, 9 foot, Dave, 9-footer. Halimbawa kayo ni Shaquille O'Neal, magsuntukan kayong dalawa. Hindi ka papalag. Natingin ko kay Goliath, kahit yung mga kakampi niya, hindi makakahas na may pagdadaan siya. Hindi mo yung naharangan, papatirin mong gano'n. Hindi mo pagtitripan to. Kasi pagka sinampal ka nito, baka matanggal yung ulo mo. Kasi hindi mo na-imagine kung gaano kalaki yung kamay ng mga ganitong tao. Okay? Malaki to. At bukod sa malaki siya, sigurado mabilis din to kumilos dahil warrior tong tao na to. He was trained to fight. He was trained to be a soldier. And when King David took down that giant, overnight he became a national hero. Nung nalaman ng bayan ng Israel na natalo yung higante na araw-araw kumukot siya sa pangalan ng Diyos na pinaglilingkuran nila, naturally, yung pangalan ni King David nag-viral sa buong bayan ng Israel. Nitong panahon na to. He became a national hero overnight. At kung yan sa panahon natin ngayon, sigurado trending to sa TikTok, trending to sa Facebook, magko-comment maraming, alam mo yan, katulad ng mga Pilipino, mamaya may mga na dyan, tayo lagi nagiging expert tayo every time na yon kung ano yung topic, tapos magko-comment ka na doon sa post ni King David. O may nag-video doon sa laban nila, dapat ganito, magko-comment ka pa. Dapat tumambling muna siya bago niya ginawa. Di ba? May laging mixed reactions And then in their time, okay, naging national hero siya in one night. Because guess what? Hindi si King David ang nagsulat ng bagay na katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. It was other people who told the story. Si King David, hindi siya obsessed with his own highlight reel. Hindi niya pinost yun, hindi niya pinagsabi yun, hindi niya pinagkalat yun. Bakit? Kilala niya kung sino yung totoong hero. Alam niya kung sino yung dahilan bakit siya nanalo. Bago pa niya hawakan yung sling na yon, ang sabi ni King David in 1 Samuel 17:47. Hindi ko nababasahin tong buong ito Kung meron sa inyo dito na hindi pa nakakabasa ng kabuuan ng story na to, I encourage you to read this. Yung story ni David and the Goliath. 1 Samuel 17:47, ang sabi dyan ni King David, "For the battle is the Lord's, and He will give you into our hand." Bago pa hawakan ni King David yung sandata niya, alam na niya na talo na si Goliath dahil kasama niya ang Diyos. He knows who the real hero is. Kaya nung nakamit niya yung victory, hindi papunta sa kanya yung glory at papunta yun sa Diyos dahil alam niya na imposible yung bagay na yun. Pero nangyari dahil kasama niya ang Diyos. And he is very confident about this. To the point na sinabi niya to sa harapan ni Goliath. Harap-harapan niyang sinabi to, "For the battle is the Lord's, and He will give you into our hand."
Kaya mo bang sabihin yon? Hindi ba? Most of us do the opposite. Karamihan, maging honest tayo ngayong gabi ito. Okay? If once in your life you have done this, magrepent na tayo sa Diyos. Kasi most of us do the opposite. Karamihan sa atin, we want the credit for ourselves. Okay? Ang tamaan dyan, maray na lang. Kasi most of the time, we want the credit for ourselves. Gusto natin makilala tayo para sa mga victory na nakuha natin. Meron pa nga ako mga kilala, alam mo yun, ng mga tumanda na, ng mga lingkod ng Diyos, na alam mo yun, unnecessary na sa usapan yung mga past victory nila, pero pag nagkwentuhan kayo, yun pa rin nagkikwento sa'yo. Kasi hindi pa rin nakaka-move on. Gusto pa rin nila na malaman mo, noong 19 ganito, diba? Ganito yung ginawa namin sa Alfonso. Ganito, nagsama-sama. It is good for the sake of encouragement o ang glory ibigay natin sa Diyos. Pero kung ikikwento mo siya para yung glory mapunta sa iyo na ganito yung ginawa ko sa ganitong panahon, I think that is very wrong. Amen? Pero most of the time, ganito yung ginagawa natin. We want ourselves to be known for our own victories. But David didn't cling to the victory story. He let others remember it habang siya, focused lang siya sa Diyos. Tama? Kung babasahin mo yung kabuuan ng storya, si King David focused lang siya sa Diyos. Yung iba na yung nagsulat para sa kanya. Hindi na siya nag-bother na, oy, parang Samuel, sulat mo to ah. Ganito, gusto ko, ganito yung susulat mo. Hindi! Yung mga chroniclers at that time, yung mga scriba na marunong magsulat, sila na yung nagsulat para kay King David. Siya, focus lang siya sa Diyos. Kaya nga siya tinawag na a man after God's own heart. David didn't live for reputation. Marami sa atin, gustong-gusto natin ang titles, gustong-gusto natin mataas yung reputation natin. Okay? Minsan nga, yung to God be the glory natin, parang ano na lang. Alam mo yun, maging churchy lang yung post natin. To God be the glory, pero totoo, papunta naman sa'yo yung glory. Okay, tama natin yung mga heart natin kasi minsan ganito tayo. Sorry, Lord. Di ba? Amen? Lord, we repent for these things. Si King David, he lived for God's glory. Nung nakamit niya yung victory na to, ibinalik niya sa Diyos yung papuri. At kung titingnan natin in Jeremiah chapter 9, verse 23 hanggang 24, ito yung sinasabi dito, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows me. Ibig sabihin, alam niyo yun, lahat ng kaya natin ipagmalaki sa mga buhay natin, kailangan natin i-acknowledge na sa Diyos yan ang gagaling. Okay? Pasok tayo sa number 2. Failure. So, kung number 1 natin victory, ngayon tingnan naman natin yung failure ni King David. Okay? Itong failure niya, may mga ibang tao din na nagsulat dito, pero he himself ay nagsulat din about dito sa bagay na to ng nilalaman ng puso niya. Failure, what David confessed. Ayun, balik rin natin yung script. Nung una, he experienced the greatest victory of his life. Tama? Overnight, naging national hero siya, nag-viral siya sa buong bayan, nakilala yung pangalan niya, kinakanta ng mga mamamayan ng Israel, yung pangalan niya, yung panalo niya. Literally, 'di ba? Merong song na naawit daw ng mga Israelita ay Saul killed thousands, kung tama ba ako? Saul killed thousands, David killed 10,000s. Kaya naging bitter sa kanya yung present na hari si King Saul kasi kinakanta ng mga tao yung praises ng mga nagawa niya, ng victories na meron siya. Ngayon, flip natin yung script. Sa mga hindi pa nakakapagbasa nito, I encourage you right now na basahin ninyo ito. Dahil hindi lamang yung victory nito nangyari sa buhay niya, when David messed up, alam niyo kung kailan siya nag-mess up? Sino nakakaalam? Alam niyo na ang sasabihin ko? Nung siya ay, isang araw, naglalakad siya doon sa palasyo niya at nakita niya yung naliligo na isang magandang binibini na nagngangalang Bathsheba. Ang problema, si Bathsheba ay may asawa na. So basically, pag ginawa ito ni King David at kinuha niya yung babae na yon, magkakasala na siya sa Diyos agad. Dahil may asawa to. Ano sino nakakaalam ng pangalan ng asawa ni Bathsheba? Nagsimula sa letter U. Uriah, yes. Sa Tagalog, Urias. Hindi naman uranium, okay? Uriah ang pangalan ng lalaki na to.
So, papaigsiin ko na lang yung nangyari. Okay? So, nakita ni King David, nabighani ang kanyang mga mata, nakita niya, ang ganda na naman. Sino tong babae na to? Ipatawag yan. So, pinatawag niya, nagkaroon ng something sa kanila, pinatawag niya sa palasyo, and then, syempre, wala namang palag sa kanya, hindi na na-detail, hari siya eh. Diba? Pinatawag ka ng hari, wala ka ng palag dyan. And alam din naman natin na ang description kay King David in the Bible ay magandang lalaki talaga si King David. Tignan mo yung katabi mo, magandang lalaki. Yung malalaking pinakamalapit sa'yo. Ang pinakamagandang lalaki na dito ay si Clarence eh. Si Clarence. Nakita niyo na yung DP ni kaya Clarence yan. So, si King David ay magandang lalaki din. At nakita niya si Bathsheba, nagandahan talaga siya at pinatawag niya to sa kanyang palasyo at nagkaroon sa kanila, basically, nagkaroon sila ng pagtalik. Okay? And eto, ganito ka-twisted. Yung general niya na si Uriah, nasa labanan. Okay? Yung asawa ni Bathsheba nasa labanan. May ginawa silang dalawa and nabuntis niya. Si Bathsheba. Okay? Ito yung nangyari. Okay? And then, nung umuwi si Uriah, gumawa siya, nag-isip siya ng plano, paano ba to na hindi ako mahuhuli? Tinatry niyang ibaon yung kasalanan na nagawa niya. Okay? Tinatry niyang ibaon at tabunan yung kasalanan na nagawa niya. Ang sabi niya, ganito. Pag uwi ng asawa niya, si Uriah, pauwiin ko siya sa bahay nilang dalawa para magkaroon alam mo yan, magsiping yung mag-asawa para kapag lumabas yung anak, maisip nila hindi sa kanya. Maisip nila kay Uriah. Pero sobrang loyal ni Uriah sa throne ng Israel na alam niyang pinauwi siya pero yung mga kasamahan niya nasa labanan pa, he refused to go home. Hindi siya umuwi. Alam niyo ang ginawa ni Uriah? Itong tao na to. Alam niyo ang ginawa ni Uriah? Doon siya natulog sa pintuan ng palasyo. Kasi alam niya yung mga kasamahan niya nasa labanan pa. Hindi siya umuwi. So si King David, patay tayo dito. Di ba? Na-imagine niyo yung stress niya at that time na sa mga nakaranas dito magtago ng kasalanan na ba naman yan, perfect yung plano ko eh. Pag umuwi ito, wala na, burado na sana eh. Ito masyadong loyal tong tao na to eh. So umisip siya ulit ng plano. Ganito na yung naging plano niya. Tignan mo kung gaano ka-twisted to si King David. Di ba? At this time. Ganito yung naging plano niya. Ang sabi niya naman, okay, ipadala ulit si Uriah sa laban, ilagay siya sa front lines, ilagay siya sa harap, tapos, kapag nandiyan na yung labanan, umatras kayo para maiwan siya sa harap. Basahin niyo yung Bible ninyo. Sobrang twisted. Kung alam mo yun, ilalagay ko yung sarili ko sa katatayuan ni Uriah eh. Na alam mo, magaling siya lumaban, he was a general, he was one of the best warriors, tapos iiwanan ka ng mga kasama mo, and you are very loyal to them. And true enough, namatay itong tao na to sa labanan because of what King David did. At na-expose si King David, I think it was Prophet Nathan, pinuntahan siya, may ikinwento sa kanya at in-expose yung kasalanan niya sa harapan niya, sa harap ng mga tao na malapit sa kanya. Hanggang sa na-realize niya yung kasalanan na ginawa niya. Alam niyo, ito kasi yung masakit kapag nasa gitna ka ng kasalanan, hindi mo naiisip na nagkakasala ka na. I mean, alam mo naman na nagkakasala ka, pero dahil sobrang immersed ka, nag-i-enjoy ka dun sa kasalanan, hindi mo naiisip bumalik sa Diyos. Until that time na pumunta dun si Prophet Nathan at kinall out yung kasalanan niya, doon lamang siya natauhan na mali pala yung ginawa niya. Imagine ko nga, alam niyo, si King David, alam natin nasa langit siya. He was a man after God's own heart. Alam natin si Uriah nasa langit din siya. Imagine ko, paano kayo pag nung nagkita silang dalawa? Di ba? Paano kayo nagkita silang dalawa? So, hanapin na lang natin kapag nandun na din tayo. Pero kung titingnan natin, dito siya nagsimula na magsisi sa kasalanan niya. Pinunit niya yung damit niya as a custom, ganito magluksa yung mga Israelita that time. Pinunit niya yung damit niya, naglagay siya ng abo sa ulo niya, at nagluksa siya para sa kasalanan na nagawa niya. At humingi siya ng tawad sa Diyos. Okay, basahin niyo itong part na to dahil sobrang tindi nito. From the greatest victory of his life to the greatest downfall of his life, dito siya nagsimulang magsulat. Psalm chapter 51 and Psalm chapter 52. Basahin niyo itong dalawang to. This is what he wrote. Hindi ito history lessons. Itong mga sinulat niya, ito ay confession sa harapan ng Diyos.
Ito ay mga luha ni King David sa papel. Tingnan niyo yung honesty niya. Dito tayo muna sa Psalm 32. Psalm 51, Psalm 32 pala. Okay, hindi pala 52. Sa Psalm 32, 3 to 5, ito yung sabi niya. For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Alam niyo yung groaning? Alam niyo yung groaning? Next level to ng iyak. Kasi nakakita na kayo ng pag umiiyak yung malakas yung tunog. Ang sabi ni King David, yung groaning niya ay all day long. Kano katagal yung pinakamatagal yung iyak? Ayun. Yan ang example natin. Thank you, Ate Talia. My bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Ito yung pakiramdam na alam mo yan, from that time na nagtatago siya ng kasalanan, kinakain siya nito unti-unti on the inside. Para itong lason sa loob ng bloodstream mo na nagpapatahimik sa'yo. At alam mo, yung mga kasalanan na yan na itinatago natin, silence will never heal you. Silence will never heal you. Alam nyo, nakaka-relate ako kay King David. Because once in my life, I also have hidden something. Nakakarumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya nung nakita ko, alam mo, kaya sobrang parang sobrang connected ako sa story na to eh. Kasi nung nakita ko na in-expose na rin ako ng Lord, nagsimula na rin akong i-expose yung sarili ko. Alam yan ng lahat ng mga leaders na nandito. Tama, mali? Amen? Alam yan ng lahat ng mga leaders na kasama ko sa City Disciples, how I exposed myself to them. Si Dave, pinatawag ko, Dave, ganito yung ginawa ko. Grabe. But then, gusto ko kasing makita nyo, hindi ko tinataas dito yung sarili ko, gusto ko makita ninyo na walang ibang daan maliban na aminin mo yung nagawa mo. Walang ibang daan na makalaya ka maliban na expose mo yung mga karumihan sa loob ng puso mo na wala iba nakakakita. There is no other way. I tried hiding things. Pero eventually, lalabas at lalabas yung mga bagay na yun. Pwede mo siyang itry ibaon. May Diyos tayo nakakakita. Amen? Katulad ng sa story ni King David, yung mga unconfessed na kasalanan, yung mga unhealed na wounds, yung mga unforgiveness sa loob ng puso mo, ayaw natin itong pag-usapan. Pero katulad ng mga ugat na merong lason, lalaki at lalaki yan sa ilalim ng kaluluwa mo until if you let it stay there, it will push out, it will push through, and it will destroy everything around you. Nakikita nyo ngayon, iba yung dating sa inyo kapag narinig nyo yung pangalan ng church namin. Pero hindi nyo alam kung gaano katindi yung pinagdaanan namin na halos masira na itong church na to dahil sa kasalanan na ginawa ko. Dahil sa kasalanan na tinago ko. And dahil ako yung leader, yung mga kasama ko pala, na alam mo yun, ako nagtuturo sa kanila, lahat sila pala may tinatago din. Hanggang sa nagpanggaan yung lahat, lumabas lahat na expose, nagkagulo kami, may naihagis, may naibalibag, may nasuntok. Hindi nyo alam. May nakagat ng aso. Kasi nakita ng aso, nagkakagulo sila, saling ako. Wah! Oh, may naihagis sa gate. Hindi nyo alam kung anong pinagdaanan namin. There's one time, tumutugtog ako Sunday, tumutuloy yung dugo sa kamay ko. Kasi hindi ko kayang i-contain yung emotions, kaya ang daming sugat ng kamay ko. Pag hindi ko kayang i-contain yung emotions sa mga phlegmatic, talaga nasasaktan natin yung sarili natin. Tumutugtog ako Saturday night, dumugo yung kamay ko. Sunday morning, tumutugtog ako sa church. Nung process na ng exposing, hindi ito madali. When the time comes na kailangan ka nang i-expose at ikaw mismo, alam mo na ine-expose mo na yung sarili mo, maniwala ka sa akin, hindi ito maganda. At kailangan handa yung puso mo dahil masakit itong bagay na to. Amen? This is very painful. Pero katulad ng mga laso na yan na nasa loob ng puso mo, when it pushes out,
at ayaw mo pa rin i-acknowledge yung kasalanan na ginawa mo, it will destroy you and everything around you. Take it from me. Take it from King David. It almost destroyed his kingship, katulad na nangyari kay King Saul. Alam niyo nang pinagkaibalan nila ni King Saul? Si King Saul, hindi niya inamin yung kasalanan niya. Pero si King David, nung in-expose yung kasalanan niya, ang una niyang reaction, magluksa. Ang una niyang reaction, umiyak sa harapan ng Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos. That is why he is called a man after God's own heart. Kasi nung na-confront yung kasalanan, na itinatago, sobrang twisted ng ginawa niya. Kumuha siya ng babae ng iba, pinapatay niya yung asawa. Diba? Hindi ba twisted yun? Kahit sa panahon natin ngayon, kung may gagawa nito, di ba? Kahit nga yung mga nahuhuli lang na merong kabit sa sa social media, grabe i-expose eh. Tama? Yan? Meron tayong meme calendar. Alam niyo yun? Sa January, si ganito yung picture. Yan, di ba? February, si ganito. Grabe i-expose. And for something like this, okay, gusto kong makita ninyo that David chose a different path. Hindi niya sinugarcoat yung kasalanan niya. Hindi siya nanisi. Ito yung pinakamatinding pwede nating gawin eh. Kapag nagkasala tayo, pwede mo siyang i-sugarcoat, pwede mo siyang i-justify, pwede kang manisi. Alam niyo yung ginawa ni King David? Nagsulat siya ng kanta about sa ginawa niya. He wrote a psalm about what he did, about how Bathsheba tempted him or how stressful being a king was. Kung gaano ka-stressful yung sitwasyon niya. In Psalm 51 verse 4, sabi diyan, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. He owned it, he confessed it, and he brought it into God's light. And exposed niya sa liwanag yung kasalanan na nagawa niya. So the truth is, tonight, the poison underground, na topic natin ngayon, mamamatay yan kapag i-confess mo yung kasalanan na ginawa mo. Amen? One more time. The poison underground dies when sin is confessed. Amen? So siguro medyo may idea na kayo kung anong gagawin natin mamaya. Kaya i-ready nyo na yung inyong mga resume ng kasalanan. Walang pilitan dito. Okay? I want you all to ready your hearts habang nakikinig kayo sa atin. Sa binabasa natin ngayong gabing ito. In James 5:16, sabi diyan, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Parang ganito yung magiging itsura natin mamaya. Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Sabi po yan sa James 5:16. Ang ganda nito maging life verse, no? Number 3, uprooting what God restores. Ito yung beautiful part sa pinag-uusapan natin. King David didn't just confess, hindi lang basta inamin niya yung kasalanan niya, he literally asked the Lord. He asked God na i-uproot yung lason sa puso niya and plant something new. Balik tayo sa Psalm 51. Talon tayo sa 10 to 12. Psalm 51, 10 to 12. Actually, sa panahon natin ngayon, kinakanta pa rin to ng mga Kristiyano. Hindi nila alam din. Kasi pagka narinig mo to sa church, parang ang ganda ng lyrics niya, pero hindi mo alam sinulat to ni King David dahil sa nagawa niyang kasalanan. Sabi diyan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of my salvation, and uphold me with a willing spirit. Sino nakakaalam ng kanta na to? Sino nakakaalam? Sa mga lumang church. Create in me a clean heart. Oh, hindi nyo na alam. Our generation is still singing this song. At itong kabuuan ng lyrics na to, na sinulat ni King David, kung bakit niya nasulat ito, dahil sa kasalanan na nagawa niya. And he is actually asking the Lord to plant something new, to renew His Spirit, at huwag ilayo sa Kanya ang banal na Espiritu. You can have the kingdom,
But Lord, don't take your Holy Spirit away from me. You can have all the riches, the fame, the glory. Tanggalin na lahat sa buhay niya. Just not the Holy Spirit. I want this to be our heart. Amen? Gusto ko makita ninyo na ganito dapat yung puso natin. That, Lord, okay lang, kahit tanggalin mo lahat sa buhay ko. Hindi ganito tayo eh. Lord, tanggalin mo na lahat, wag lang siya. Diba? Lord, tanggalin mo na po lahat, wag lang yung ganito. Okay, yung kanina sabi ko sa relationship, eto, mas matindi. Lord, hindi ko kayang itigil eh. Sisihan kayo ng sisihan, pero maniwala kayo sa akin, kayo din to. Hindi nyo na kailangan magturuan. Lord, kunin mo na lahat. Wag lang siya. Lord, kunin mo na lahat sa akin. Hindi ko lang po kayang itigil to. Lord, hindi ko kayang itigil manood ng ganito. Lord, hindi ko kayang itigil magpuyat sa ganito. Nakita niyo kung saan natatakot si King David? Hindi siya natakot sa giant na may dalang sibat, na may dalang espada. Hindi siya natakot sa 9-footer na kalaban niya. Alam niyo yung kinatakutan na ni King David nung meron ng danger na mawala sa kanya yung banal na espiritu. This is what he is afraid of. He is not afraid of losing the throne. He is not afraid of losing his army, his trusted generals, of losing his image. His greatest fear is losing God's presence. At gusto ko maging ganito yung puso natin. This is why he is called a man after God's own heart. Ang pinakamalaking kinakatakutan niya sa buhay niya ay ang mawala ang presensya ng Diyos sa kanya. Hindi siya tinawag na a man after God's own heart kasi perfect siya o dahil natalo niya si Goliath o dahil, alam niyo yun, yung mga achievements niya. Hindi. He was called a man after God's own heart because he cared more about God than about looking good, than about achievements, than about everything that he has. He cared more about the Holy Spirit, the God's presence in his life. At ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. This is the gospel for us tonight. The same God who forgave David forgives us through His Son, Jesus Christ. Pinatawad ng Diyos si King David. Yung bunga ng pagkakasala nila, naging hari na kasunod niya. And the same God na nagpatawad sa kanya is willing na patawarin ka ngayong gabi nito. Whatever that is, na pilit mong ibinabaon sa puso mo, na gusto mong walang makakita, I want you to know that the Lord wants to forgive you tonight. And it is possible through Jesus Christ. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito yung ginagawa ng cross sa mga buhay natin. Ito yung essence ng pagkamatay ni Jesus on that cross, na ito yung mag-a-uproot ng poison underground. Ito yung hihila doon sa laso na yan underground, in that deepest part of your heart. It takes away the guilt, it takes away the shame, it takes away the unforgiveness, and God replaces it with joy, with peace, and freedom. Sinong may gusto nun? Joy, peace, and freedom, kapalit ng mga bagay na tinatago mo sa puso mo. Pero, kailangan mong i-expose yung laman ng puso mo. Dahil ang katotohanan ulit is that what we bury in the dark grows into poison. Lalasunin ka niyan, lalasunin niyan yung mga nasa paligid mo, but what we bring into the light of Jesus gets uprooted and healed. Tapos kami in this church, we are going through the book of Matthew. Noong nakaraan, nasa God of Miracle series kami. Wala pa akong nakita na lumapit kay Jesus na hindi niya pinagaling. Tama? There is one time in Matthew na, alam mo yung kakapagaling na ni Jesus, and then pumasok siya sa bahay ni Peter. As nakita niya yung mother-in-law ni Peter na may sakit, pinagaling niya yung may lagnat. Tapos nung nakita ng mga Israelita, ano kasi, Sabbath day eh.
So bawal sila lumabas, bawal magtrabaho. Nung nakita nila lumubog na yung araw, nagtakbuhan sila papunta sa bahay ni Peter. Ang description doon, ang dala-dala nila ay hindi basta may sakit. Hindi ko alam, imagine nyo na lang kung paano nila dinala itong mga taong ito kasi ang dala-dala nila ay mga taong sinasapian ng demonyo. Nakakita na kayo ng taong sinasapian ng demonyo? Paano mo dadalahin yon? Sige nga, imagine nyo nga. Nagwawala, malakas yun. Ewan ko, baka nakagapos pa yun. Di ba, buhat nila, nakasako. Hindi ko alam kung paano. Pero lahat yun na dinala nila kay Jesus, that night, pinagaling lahat ni Jesus. Kaninang umaga, sa Matthew chapter 12, lahat din ang lumapit kay Jesus. Lahat ng sumunod sa kanya, nung nakita nila na may pinagaling si Jesus, walang tinanggihan si Jesus, lahat yun pinagaling niya. Bakit kita sinasabi? Kasi gusto kong maunawaan mo that when you confess your sin tonight, pagagalingin ka ng Jesus at palalayain ka niya. Amen? Colossians 1:13-14, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So let me ask you tonight, tanungin mo ulit yung sarili mo, ano ba yung mga roots na tinatago mo? Ano ba yung mga kasalanan na tinatago ko, Lord? Ano ba yung mga bagay na hindi ko masabi-sabi kung kanino man? Lahat tayo merong secret sin. At meron dito, matagal nang nararamdaman ko. I am discerning right now. Meron sa inyo who is hiding something that you have never confessed with somebody. Meron kang wound, meron kang sugat sa puso mo that you have never dealt with. Hindi siya na-deal yung sugat sa puso mo. There are people here who have been abused. At dahil sa abuse na yon, yun yung naging cycle ng kasalanan na nagustuhan mo. And right now, I want you all to put them into the light. I want you all to bring them into the light. Maaring resentment yan, o maaring kasalanan yan, maaring mga sugat yan na matagal na sa puso mo. But I am telling you tonight, don't let it stay underground. Ito na yung moment. Okay? Dito na natin tapusin to. Don't let it stay underground. Don't let it choke your joy. Don't let it eat you alive in silence. Sa binasa natin sa buhay ni King David, he is showing us a better way. Bring it into the light. Sabihin mo sa katabi mo, bring it into the light. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, confess it. Release it. Let God uproot it. Dahil alam niyo sa dulo, it wasn't David's crown or his victories that made him a man after God's own heart. It was his willingness to be brutally honest before God, even when it was ugly. Pangit yung nagawa niya. Sobrang pangit na nagawa ni King David. But because he is brutally honest about this before God, he became a man after God's own heart. And that is what God is asking you tonight. Hebrews 12:15, yung verse natin kanina, pinakauna. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Tumayo po tayong lahat.